Huwag kang mag-alala, Yvette. Yung asawa ko abulay lang yan. Ikaw ang totoong mahal ko. Yung perang pinapadala niya para sa atin yan. Para sa future natin. 6 na taon. 6 na taon kong pinaghirapan ng lahat ang bawat kusing na ipinadala ko sa Pilipinas. Ang bawat gabing ginising ko ang sarili ko para sa dagdag na shift sa ospital. Ang bawat Paskong mag-isa akong naghahapunan sa maliit kong apartment sa Canada habang iniisip kong balang araw makakauwi na ako sa bahay na iyon. Sa bahay na itinayo namin ni Darren. At ngayon, naririnig ko sa sarili kong telepo no sa sarili kong asawa na ako ay abuloy lang pala. Nanigas ako sa gitna ng airport. Hindi ako makahinga. Parang may humigpit sa dibdib ko at pinipiga ng paunti-unti. Ang mga tao sa paligid, mga nagmamadaling pasahero, mga naghihintay na pamilya, parang mga multo sa paningin ko. Ang ingay ng airport ang mga anunsyo sa speaker. Ang tawanan ng mga taong may kasamang sumalubong lahat yon, biglang nawala. Naging katahimikan. Ang katahimikang bungabalot sa isang pusong nasisira. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang telepo. Ilang segundo akong hindi nakapagsalita. Darren, bulong ko, halos hindi marinig kahit sa sarili kong tenga. Obe, nandito pa ako. Sandali lang, Yvette. Tawag ko lang sa kanya. Oo, yung asawa ko sa Canada. Sige na, pumasok ka na sa loob. Naka-aircon dyan. Narinig ko ang mahinang halahak ni Yvette sa background. Sige, bilisan mo. Gutom na ako eh. Oo. Clarice, nandyan ka pa ba? Sandali, tatawag ako mamaya ha. May kailangan lang akong asikasuhin. Ingat ka lagi. At binaba niya ang tawag. 6 na taon akong nagtiis sa lamig ng Canada. 6 na taon akong kumakain ng instant noodles para lang makatipid. 6 na taon kong tinatanggihan ang mga imbitasyon ng mga kaibigan kong mag-shopping, mag-coffee, mag-out of town. Kasi sabi ko, mag-iipon tayo para sa future natin ni Darren. Ang future na iyon, ang future na pinaghirapan ko, ay may kasamang ibang babae. Unti-unti akong umurong hanggang sa sumandal ako sa malamig na pader ng airport. Bumagsak ang telepono sa sahig. Hindi ko man nang namalayan kung kailan ko ito binitawan. Ang mga luha hindi ko na napigilan. Dumaloy na lang sila ng walang pahintulot mainit sa pisingi kong malamig dahil sa aircon. 6 na taon kong inisip na si Darren ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. 6 na taon kong sinasabi sa sarili ko, konting tiis na lang, Clarice. Darating din ang araw na makakasama mo na siya. Darating din ang araw na hindi ka na magtatrabaho ng 16 na oras. Darating din ang araw na makakabili ka na ng bahay na para sa inyo. At ngayon, nandito ako sa harap ng bahay na yon. Ang bahay na sa loob ng 6 na taon kong pinag-ipunan. Ang taxi ay huminto sa tapat ng gate. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Ang simpleng bahay na iniwan ko 6 na taon na ang nakalipas ang bahay na may kupas na pintura at lumang bubong ay hindi ko na nakilala. Bago ang pintura cream na may brown na accents. May bagong gate, may security camera. Sa harap isang bagong sasakyan, isang puting SUV na halatang bagong bili pa lang. Hindi pa ako nakakababa ng taxi nang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Yvette. Nakilala ko siya hindi personal. Pero nakita ko na siya sa mga litrato na minsang nabasa ko sa phone ni Darren. Yvette Salcedo. Mas bata sa akin ng 7 taon. Nakasuot ng silk robe na halatang mahal buhok na bagong ayos at mga alahas na kumikinang kahit sa malayo. Sumunod si Darren ng asawa kong hindi ko nakita sa loob ng 2 taon. Tawag niya sa akin tuwing linggo sinasabing miss na niya ako. Sinasabing hindi na siya makapaghintay na magkasama na kami. Sinasabing mahal na mahal niya ako. Ngayon nakita ko siyang yumakap kay Yvette, hindi yung yakap ng magkaibigan, kundi yung yakap ng magkasintahan. Hinawakan niya ang bewang nito, hinalikan sa no. Mahal, bibili na tayo ng bagong sasakyan, yung nakita mong SUV, sabi ni Darren nakangiti. Hindi ako makagalaw. Nakaupo pa rin ako sa taxi, nakabukas ang pinto, hindi makababa. Tinitigan ko sila ang lalaking pinakasalan ko at ang babaeng nakasuot ng damit na galing sa perang pinaghirapan kong ipadala. Miss kayo na po ba, tanong ng driver na papatingin sa akin sa rear view mirror? Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong kumuha ng phone, itinutok sa kanila at pinindot ang shutter. Ilang beses.
Sigurado akong nakuha ko ang lahat, ang yakap, ang halik, ang ngiti. Pagkatapos hindi pa rin ako bumababa, sinara ko ang pinto ng taxi. Sige po, ihatid niyo na lang ako sa hotel, sabi ko sa driver. Ang boses ko ay paos at nanginginig. Saan pong hotel, ma'am? Kahit saan. Yung malapit, yung tahimik. Habang umaalis ang taxi, tumingin ako sa likod at nakita ko silang pumasok sa bahay na yon. Sa bahay na pinaghirapan kong itayo para sa amin ni Darren. Kinabahan ang lalamunan ko. Hindi ako makaiyak ubos na ang luha ko sa airport. Ang natitira na lang ay isang malamig na galit na dahan-dahang kumakalat sa buong katawan ko. Tumawag ako kay Mira. Hello, boses ni Mira, inantok pa. Clarice? Bakit akala ko ba bukas ka pa darating? Mira, nauubo ako. Mira, tama na yung 6 na taon. Tama na. Ano, Clarice? Anong nangyayari? Saan ka? Nasa Pilipinas ka na ba? Nakita ko siya, Mira. Nakita ko sila. Si Darren at yung babae. Nasa bahay namin. Yung bahay na pinaghirapan kong ipundar. Nasa bahay namin siya, Mira. Kasama ang asawa ko. Tumahimik si Mira saglit. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Clarice, makinig ka sa akin. Saan ka ngayon, sasamahan kita? Huwag kang gagawa ng kahit ano, hindi mo kailangang harapin sila ngayon. Kailangan nating pag-isipan ito. Hindi ko sila haharapin. Mira, sabi ko, ang boses ko ay matatag, na mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Hindi ako gagawa ng kahit anong padalos-talos, pero tiningnan ko ang mga litrato sa phone ko. Ang mga litrato ng bahay na kinuha nila ng sasakyan na bago ng yakap na hindi dapat nakita ko. Pero gagawin ko lahat para makuha yung karapatan ko. Hindi na ako yung sulod-sulura na asawa na nakilala niya. Clarice, hindi ko alam kung paano, Mira. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi na ako magiging tangga. 6 na taon akong nagtiis. 6 na taon akong nagtiis para sa kanya. Nayon oras na para sa akin naman. Tumulo ang isang luha sa pisingi ko, ang huling luha na papayagan kong lumabas. Pagkatapos noon, pinunasan ko ito at tumingin sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Hindi ko alam kung paano ko makukuha ang lahat ng karapatan ko. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako yung Clarice na umalis 6 na taon na ang nakalipas. Hindi na ako yung Clarice na naniniwala na sapat na ang magmahal at magtiis. Yung Clarice na iyon namatay sa airport sa mismong sandaling narinig niyang sabihin ng asawa niya na siya ay abuloy lang. Hindi mo na intindihan. Yvette helped me when I was depressed. Wala ka dito. Ako yung nag-iisa. Hindi mo ba naiisip yon? Napatigil ako. Ang mga salitang iyon parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin habang natutulog. Nakatayo ako sa harap ng gate ng bahay na ipinundar ko at ang asawa kong si Darren na kanina lang ay yakap-yakap ang ibang babae ay biglang nagsalita na parang ako pa ang may kasalanan. Darren, nanginginig ang boses ko. 6 na taon akong nagtrabaho sa Canada. 6 na taon kong pinadalhan ka ng pera bawat sentimo bawat sahod. Hindi mo ba naiisip na ginawa ko yon para sa atin? Pero hindi siya nakikinig. Nakita ko ang ugali niyang pamilyar. Yung pagbuot ng buhok, yung pag-iwas ng tingin. Pero wag mong gawing parang kasalanan ko ang lahat. Ikaw ang umalis, ako ang naiwan dito. Ako yung nag-iisa sa bahay na ito habang ikaw ay nasa Canada. Nag-iisa ka. Natawa ako, hindi masaya kundi mapait. Darren kanina lang ay nakita-kitang yakap-yakap si Yvette. Kanina lang ay narinig kitang sabihin na ako ay... Hindi ko natapos. Hindi ko kaya. At saka, narinig ko ang boses na iyon, matinis, mapang-asar, parang kinikilig pa. I see, madam. Clarice, akala ko ba nasa Canada ka? Buti pa nga nakauwi ka para makita mo kung paano ko inaalagaan si Darren. Lumingon ako. Nakatayo si Yvette sa may pintuan, naka-cross arms, naka-smile na parang nanalo sa loto. Nakasuot ng pulang bestida na halatang mahal may gintong kwintas na kasing kapal ng daliri ko. Yung mga alahas na yon, alam kong galing sa pera ko, yung perang pinaghirapan kong ipadala. Yvette? Narinig kong sabi ni Darren parang nagmamakaawa. Ano totoo naman sagot ni Yvette, hindi inaalis ang tingin sa akin. Sabi mo nga, siya yung abuloy ako,
yung totoong kasama mo. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Ang mga salitang yon, iyong mga salitang narinig ko sa airport, iyong mga salitang pumatay sa akin. Sinasabi na naman niya harap-harapan na parang wala lang. Yvette, tigil utos ni Darren, pero hindi siya nakatingin sa akin. Hindi niya kayang harapin ako. Bakit totoo naman, di ba? Tumawa si Yvette, iyong tawang parang kinikilig. Clarice, alam mo, salamat ha. Salamat sa lahat ng pera na pinadala mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana nabibili lahat ng ito. Itinuro niya ang bahay, ang sasakyan, ang sarili niya. Yung bahay na ito akin na. Yung sasakyan bago akin. Yung negosyo ko sa pangalan ko. Lahat salamat sa iyo. Napatitig ako sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. Parang may bumuhos na malamig na tubig sa buong katawan ko at hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Yvette, tama na sabi ni Darren, hinila siya. Pumasok ka na sa loob. Bakit natatakot ka bang? Marinig niya ang totoong umisi si Yvette? Sige, ako na nga. Pero Clarice, salamat ha. Sana mag-enjoy ka sa pagbabalik mo sa Pilipinas. At saka siya pumasok. Parang siya ang may-ari ng bahay. Tumingin ako kay Darren. Ang lalaking pinakasalan ko. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinagtiisan ko ng 6 na taon. Darren, ang boses ko ay paos. Saan nanggaling ang pera para sa lahat ng ito? Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa malayo, iyong ugali niyang pamilyar. Iyong ugali kapag may itinatago. Saan nanggaling ang pera, Darren, ulit ko, mas malakas. Yung bahay na ito, binili natin ng 6 na taon na paghihirap ko. Yung sasakyan, saan nanggaling yung negosyo ni Yvette? Saan nanggaling? Iwag mo akong tawaging Bepotol ko. Hindi mo ako tinawag na Be kanina. Kanina sinabi mo na ako ay abuloy lang. Natahimik siya. Sa unang pagkakataon nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi iyong takot na nahuli, kundi yun pong takot na may mawawala sa kanya. Clarice, makinig ka sa akin, sabi niya, lumapit. Kaya kong ipaliwanag ang lahat, pero hindi dito, sa labas, sa cafe. Hindi sabi ko umatras. Hindi na ako makikinig sa mga paliwanag mo, Darren. 6 na taon ako nakinig sa mga pangako mo. 6 na taon ako nganiwala sa mga kasinungalingan mo. Tama na. Umiwas siya ng tingin. Clarice, huwag mong gawing ganito. Gawing ganito, natawa ako. Mapait, walang saya. Darren, ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang pumili ng ganitong buhay. Hindi ako. At saka ako pumasok sa bahay. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Siguro dahil kailangan kong makita, kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang pagkakasala niya. Kailangan kong harapin ang katotohanan kahit na masakit. Ang loob ng bahay parang ibang mundo. Bago ang lahat. Bagong sofa, bagong TV, bagong kurtina. May mga vase na may bulaklak, may mga picture frame sa pader pero hindi ako ang nasa mga litrato. Si Yvette. Si Yvette at si Darren. Nakangiti masaya. Parang sila ang totoong mag-asawa. Tiningnan ko ang mga litrato isa-isa. Yung mga litrato ng mga taong hindi ko kilala. Yung mga litrato ng buhay na hindi ko naging bahagi. Clarice. Narinig kong sabi ni Darren sumunod sa akin. Huwag mong gawin ito sa sarili mo. Pero hindi ako nakinig. Umakyat ako sa hagdan, papunta sa kwarto namin. Iyong kwartong pinagplanuhan naming pagtanda, iyong kwartong inaasam kong matuluyan kapag umuwi na ako. Binuksan ko ang pinto. At doon nakita ko ang lahat. Ang kama bago malaki, may puting kumot na parang hotel. Ang dresser, may mga pabango, mga makeup, mga alahas na hindi akin. Ang cabinet bukas, puno ng mga damit na hindi akin. At sa may sulok, iyong maliit na mesa na laging nasa tabi ng bintana. Iyong mesa kung saan ako laging nagdadasal yon ay wala na. Pinalitan ng isang malaking salamin na may ilaw. Clarice, lumabas ka na dito, sabi ni Darren, nakatayo sa may pintuan. Hindi mo kailangang, saan ang mga gamit ko? Tanong ko, ang boses ko ay mahina. Saan ang mga damit ko? Saan ang mga litrato natin? Saan ang... At saka ko nakita ang pinto ng banyo. Binuksan ko ito. Ang banyo maliwanag, malinis, amoy pabango. At sa may tabi ng lababo, iyong basurahan. Nakita ko ito.
Iyong pink na robe na binili ko sa Canada. Iyong robe na pinag-ipunan ko ng 2 linggo. Iyong robe na siniot ko tuwing umaga bago magtrabaho. Nakalukot, nakalimutan, nakalagay sa basurahan. Parang may tumigil sa puso ko. Dahan-dahan kong kinuha ito. Ang tela malambot pa pero malamig. Parang ang buhay na pinaghirapan kong itayo, malamig na patay na. Clarice, narinig kong sabi ni Darren, pero hindi ako lumingon. Bakit mo ito itinapon? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Ito yung robe na binili ko para sa atin. Ito yung robe na sinuot ko tuwing umaga habang nag-iisip ako sa'yo. Habang nagdarasal ako na sana ay maging okay tayo. Habang Napahinto ako, hindi ko kayang tapusin. Tumingin ako sa paligid sa banyong ito, na hindi ko nakilala sa bahay na ito, na hindi ko nakilala sa lalaking ito, na hindi ko nakilala. Darren, sabi ko, ang boses ko ay paos. Saan nanggaling ang lahat ng ito? Saan nanggaling ang pera? Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa malayo. Saan nanggaling ang pera, Darren? Ulit ko mas malakas. Yung bahay binili natin ng 6 na taon ng paghihirap ko. Yung sasakyan, saan nanggaling yung negosyo ni Yvette? Saan nanggaling Clarice, huwa, sagutin mo ako. Sigaw ko at napatigil siya. Tumahimik siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya, hindi iyong takot na nahuli, kundi iyong takot na may mawawala. Clarice, makinig, kasabi niya lumapit. Kaya ko ipaliwanag ang lahat, pero hindi dito, sa labas, sa cafe. Hindi sabi ko umatras. Hindi na ako makikinig sa mga paliwanag mo, Darren. 6 na taon akong nakinig sa mga pangako mo. 6 na taon akong naniwala sa mga kasinungalingan mo. Tama na. Umiwas siya ng tingin. Clarice, wag mong gawing ganito. Gawing ganito, natawa ako. Mapait, walang saya. Darren, ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang pumili ng ganitong buhay, hindi ako. At saka ako tumalikod. Bumaba ako ng hagdan, lumabas ng bahay at hindi na ako lumingon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero alam ko, hindi na ako babalik sa bahay na yon. Hindi na ako babalik sa lalaking yon. Tumawag ako kay Mama. Hello, boses ni Mama mahina, para may iniisip. Sino po ito? Mama, ako po ito, Clarice. Clarice, anak, biglang gumaan ang boses niya. Nasa Pilipinas ka na ba? Bakit hindi ka nag-text? Sana sinabi mo inihanda ko. Sana ang bahay. Ma, napahinto ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Mama, nasa Pilipinas na po ako. Pero, hindi po ako uwi sa bahay namin. Bakit naman, anak, may nangyari ba? Mama? Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Mama, si Darren, may iba na po siyang babae. Tumahimik si Mama. Mahaba, mabigat na katahimikan. Anak. Mahina ang boses niya. Baka naman nagkakamali ka. Hindi po ako nagkakamali, Mama. Nakita ko po sila sa bahay namin. Kasama niya po si Yvette, yung babae na Clarice, putol ni Mama at parang may nagbago sa boses niya. Alam mo, anak, may sasabihin ako sa'yo. Pero huwag kang magagalit. Ano po iyan, Mama? Darren, tinawagan ako noong 1 linggo. Sinabi niya na ikaw daw ay may iba na sa Canada, na nakalimutan mo na daw siya, na mas pinili mo daw ang pera kaysa sa pamilya mo. Napatigil ako. Parang may bumuhos na malamig na tubig sa buong katawan ko. Ano, sinabi niya na ikaw daw ay babaeng nag-iisip lang ng pera. Na iniwan mo daw siya. Na siya daw ang naiwan nag-iisa, habang ikaw ay nasa Canada, kumikita ng malaking pera, nakakalimot sa asawa. Mama, hindi po yun totoo. Hindi ko po... Alam ko, alak sabi ni Mama, at narinig kong umiiyak siya. Alam kong hindi yun totoo. Pero anak, bakit mo naman ginawa ayon kay Darren? Mama, hindi ko... Anak, sinabi niya sa akin na ikaw daw ay nagbago. Na hindi ka na daw katulad ng dati. Na mas mahal mo na daw ang pera kaysa sa kanya. Anak, bakit mo naman ginawa yon? Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Ang sarili kong ina, ang babaeng nagpalaki sa akin, ang babaeng nagturo sa akin ng tama at mali, ay naniniwala sa kasinungalingan ni Darren. Mama? Nanginginig ang boses ko.
Mama, hindi po totoo yon. Hindi ko po kailanman. Pero anak, sinabi niya sa akin. Mama, sigaw ko at natahimik siya. Mama, nakita ko po siya. Kanina lang, kasama ang ibang babae. Sa bahay namin. Yung bahay na pinaghirapan kong ipundar. Kasama niya po siya natutulog sa kwarto namin nakasuot ng mga damit na galing sa pera ko. Anak, 6 na taon po akong nagtrabaho sa Canada. 6 na taon pong pinadala ko ang lahat ng pera ko sa inyo sa amin ni Darren. Para sa bahay, para sa pamilya, para sa... Napahinto ako. Hindi ko kayang tapusin. Anak, narinig kong umiiyak si Mama. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko akalain na... Hindi po kayo ang may kasalanan, sabi ko, pinupunasan ang luha ko. Si Darren po. Si Darren at iyong babaeng yon. Sila po ang may kasalanan. Pero anak, bakit naman niya ginawa yon? Bakit naman? Hindi ko po alam, Mama. Hindi ko po alam kung bakit. Pero isa lang po ang alam ko, hindi na po ako mananahimik. Hindi ko po sila hahayaang kunin ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumahimik si Mama. Narinig kong humihikbi siya. Anak, patawarin mo ako, sabi niya. Dapat sana ay nakita ko. Dapat sana ay... Mama, hindi po ninyo kasalanan ulit ko. Pero kailangan ko pong umalis. Kailangan ko pong mag-isip, kailangan ko pong... At saka ko, narinig ang tunog ng phone ko, may nag-text. Tiningnan ko ito. Si Mira. Kla, may nahanap ako. Yung bahay niyo, inilipat na ni Darren sa pangalan ni Yvette. Last month. At may utang siyang 2 million sa bangko gamit ang pirma mo. Napatigil ako. Ang mga salitang iyon parang suntok sa sikmura. Anak, nandyan ka pa ba? Narinig kong sabi ni Mama. Mama? Paos ang boses ko. Mama, kailangan ko pong tumawag. Kailangan ko pong... Anak, ano ang nangyayari? Anak, sama tatawagan ko po kayo mamaya. Pangako po. Pero kailangan ko pong... Hindi ko natapos. Ibinaba ko ang tawag at tiningnan ang text ni Mira. Kla, nandito pa ako sa office. Tawagan mo ako. Nayan na. May ipapakita ako sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako makahinga. 2 milyon. 2 milyong piso gamit ang pirma ko. Ang pirma ko na hindi ko naman pinirmahan at ang bahay na pinaghirapan kong ipundar, inilipat na sa pangalan ni Yvette. Parang may bumagsak sa mundo ko. Darren. Bulong ko ang boses ko ay paos. Ano pang mga kasinungalingan ang itinago mo sa akin? Tiningnan ko ang phone ko, ang text ni Mira, ang mga litrato, ang lahat. Hindi na ako umiyak. Hindi na ako nakaiyak. Ang natitira na lang iyong malamig na galit, iyong galit na dahan-dahang kumakalat sa buong katawan ko. Mira, sabi ko nang sumagot siya. Saan ka pupunta ako sa'yo? Na yon. Clarice, saan ka, Mira? Sa office. Pero sandali lang. Nandyan ako. Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa paligid sa lansangan sa mga taong dumadaan sa mundong patuloy na gumagalaw. Habang ang buhay ko ay gumuguho. Pero hindi na ako natatakot. Darren, bulong ko habang sumasakay sa taxi. Hindi mo alam kung ano ang darating sa'yo. Huwag kang mag-alala. Babalik ka pa rin naman sa Canada, di ba? Ako na ang bahala sa lahat dito. Napatigil ako. Nakatayo ako sa harap ng bahay na yon. Ang bahay na pinaghirapan kong ipundar sa loob ng 6 na taon. Habang nakatingin sa akin si Darren na parang walang nangyari. Parang hindi ko siya nakita kanina, kasama si Yvette sa kwarto namin. Parang hindi ko narinig ang mga katagang abuloy na lumabas sa bibig ng babaeng yon. Betawag niya ulit papalapit. Okay ka lang. Mukhang pagod ka sa biyahe. Mumiti ako. Pinilit kong mumiti. O sabi ko at naramdaman ko ang pait sa dulo ng dila ko. Pagod lang, pero okay ako. Tumingin siya sa akin na parang may hinihintay. Hinihintay niya magalit ako. Hinihintay niya magtalo kami. Pero hindi ako magbibigay sa kanya ng kasiyahan na yon. Hindi na yon. Alam ko na, matagal tayong hindi nagkita, sabi niya, hinawakan ng kamay ko. Pero may sasabihin ako sa'yo. May ipapakita ako sa'yo mamaya. May sorpresa ako para sa'yo. Sorpresa. Napaikot ang sikmura ko.
Ang tanging sorpresa na nakita ko kanina, ang babaeng nakasuot ng robe ko ang kwarto naming pinalitan ang bahay na hindi ko na nakikilala sapat na yon para sa isang buhay. Sige, sabi ko, inalis ang kamay ko ng marahan. Pero sandali lang, Ve. May kailangan lang akong asikasuhin. May kausap akong kaibigan. Kaibigan sino? Si Mira. Naalala mo si Mira yung kaibigan ko nung college. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sandaling nagdilim ang mga mata niya, pero mabilis ding nawala. Si Mira, sabi niya at may bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Yung kusinera na naging CPA pagtatama ko at bahagyang ngumiti. Oo, siya yon. Naalala ko tuloy siya ang tumulong sa akin na mag-ipon nung una akong magtrabaho sa Canada. Hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya ako parang may hinahanap sa mukha ko. Parang may hinihinala. Bakit mo siya kailangang makita ngayon? Tanong niya at may bahid ng inis sa boses. Kakauwi mo lang. Dapat dito ka muna. Sandali lang naman, Be, sabi ko. At pinilit kong manatiling kalmado ang boses. Nagkita-kita lang kami ng mga kaibigan. 6 na taon akong wala, hindi ba pwedeng makipagkita ako sa mga kaibigan ko? Tumahimik siya. Tiningnan ako ng matagal at sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang bigat ng kasinungalingang ito. Ang pagpapanggap na ako pa rin ang asawang naniniwala sa kanya. Sige, sabi niya sa wakas at numiti. Pero bumalik ka agad, ha, May. Ipapakita ako sa'yo. May sorpresa talaga ako. Hinalikan ako sa at naramdaman ko ang lamig ng labi niya sa balat ko. Sige, bulong ko. Babalik ako. At umalis ako. Hindi ako lumingon. Hindi ko kayang lumingon. Clarice, nakita ko si Mira na nakatayo sa labas ng coffee shop, yung tahimik na lugar sa may Taft Avenue, malapit sa dati naming pinagtatrabahuan. Nakaayos siya, naka-business attire, hawak ang isang folder na makapal. Mira, sabi ko at niyakap ko siya. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang init ng yakap niya, ang pamilyar na amoy ng pabango niya, at sa unang pagkakataon, simula nang makarating ako sa Pilipinas, naramdaman kong may kakampi ako. Pasensya na, sabi niya habang hinila ako, papasok sa coffee shop. Alam kong gusto mo nang magpahinga, pero kailangan mong makita ito. Umupo kami sa sulok malayo sa mga bintana malayo sa mga tao. Nag-order siya ng 2 kape itim, walang asukal. Alam niyang yun ang gusto ko. Kiel, sabi niya, binuksan ang folder. Handa ka na ba? Tiningnan ko ang mga papel sa harap ko. Mga bank statement, mga resibo, mga transfer slip. Ano to, tanong ko kahit alam ko na. Ito ang lahat ng perang pinadala mo sa loob ng 6 na taon, sabi niya. At itinuro ang isang kolem. Kabuuan 4.8 million pesos. Hindi pa kasama dito ang mga extra na pinadala mo nung may mga okasyon, Pasko, kaarawan ni Darren, anibersarya niyo. Parang may bumuhos na malamig na tubig sa akin. 4.8 million. 6 na taon ng pagtatrabaho. 6 na taon ng pagtitipid. 6 na taon ng hindi pagkain ng maayos ng pagtatrabaho, ng 2 trabaho ng pag-iisip, na ang bawat piso na pinadala ko ay para sa kinabukasan namin. Na yan, sabi ni Mira at itinuro ang isa pang kolum. Tingnan mo ito. Tiningnan ko. Mga withdrawal, mga transfer, mga pangalan ng account. Yvette Salcido, bulong ko at naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko. Ilang beses, 32 beses sa loob ng 2 taon, sabi ni Mira at may galit sa boses niya. Kabuuan 2.1 million pesos. Diretso sa account niya. Napahinto ako. 2.1 million. Halos kalahati ng lahat ng pinag-irapan ko. At ito pa, sabi ni Mira at inilabas ang isa pang dokumento. Yung bahay niyo, inilipat sa pangalan ni Yvette nung nakaraang buwan. May notarized deed of sale na may pirma mo. Pirma ko, naguguluhan kong sabi. Hindi ako pumirma ng kahit ano. Nasa Canada ako, alam ko, sabi ni Mira at tumingin sa akin ng diretsyo. Kaya nga ito ang pinaka-importante. Ito ang magpapatunay na niloko ka niya. Kailangan lang natin ng eksperto para patunayan na peke ang pirma. Tiningnan ko ang mga papel, ang mga numero, ang mga pangalan, ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil. Mira, sabi ko at paos ang boses ko. Paano ko ito gagawin? Paano ko Hindi mo ito gagawin. Mag-isa, sabi niya,
at hinawakan ang kamay ko. May kilala akong abogado, mabait siya, matino, at may experience sa mga ganitong kaso financial abuse, asset recovery, mga ganong bagay. Sino siya? Si Ate Joaquin Reyes, dating fiscal. Na yon, pribadong practice. Tulong niya makukuha natin ang lahat ng kailangan natin. Tiningnan ko si Mira. Sa mga mata niya nakita ko ang determinasyon. Ang parehong determinasyon na nakikita ko sa salamin kanina. Sige, sabi ko. Kailan tayo magkikita? Bukas. Sa opisina niya. Sa Makati. Tumango ako. Tiningnan ko ang mga papel sa harap ko, ang ebidensya ng pagtataksil ni Darren at naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Pero hindi ako umiyak. Hindi pa. Kinabukasan ng umaga, nakatayo ako sa harap ng isang gusali sa Makati. Nakatingin sa akin si Mira, hawak ang folder, at may kumpiyansa sa mga mata niya. Handa ka na ba? Tanong niya. Tiningnan ko ang gusali, ang mga taong pumapasok. Ang mundong patuloy na gumagalaw habang ang buhay ko ay nakatigil. Handa na, sabi ko. Umakyat kami sa ika-12 palapag. Binuksan ni Mira ang pinto ng isang opisina maliit pero maayos. May mga libro sa mga estante, may mga diploma sa dingding. At nakatayo sa likod ng mesa isang lalaki mga 40 anyos, nakasuot ng maayos na barong may salamin na itinutuwid niya bago siya magsalita. Clarice, sabi niya at inilahad ang kamay. Ako si Ate Joaquin Reyes. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Kinamayan ko siya. Matatag ang kamay niya. Diretso ang tingin. Salamat sa pagtanggap sa akin, attorney. Umupo ka, sabi niya at itinuro ang upuan sa harap ng mesa niya. Sabihin mo sa akin ang lahat. At sinabi ko. Sinabi ko ang lahat mula sa 6 na taon ng pagtatrabaho sa Canada hanggang sa pag-uwi ko at pagkakita kay Darren kasama si Yvette. Sinabi ko ang tungkol sa bahay, sa mga transfer sa 2 million na utang na may pirma kong hindi ko naman pinirmahan. Nakinig siya. Hindi siya sumabad. Tinignan lang niya ako at sa mga mata niya nakita ko ang pag-unawa. Clarice, sabi niya na matapos ako. Una, gusto kong sabihin sa'yo, hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo kasalanan na nagtiwala ka sa taong hindi karapat-dapat sa tiwala mo. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Pero hindi ako umiyak. Pangalawa, patuloy niya at binuksan ang folder na dala ni Mira. Kailangan nating mag-ipon ng ebidensya. Hindi sapat na sabihin natin na pera mo ang ginamit. Kailangan nating patunayan ito. Kailangan natin ng bank statements, ng transfer records na mga dokumentong magpapakita na ang perang ginamit para bilhin ang bahay, ang kotse, ang lahat ay galing sa'yo. At kailangan natin ng oras, sabi niya. At tumingin sa akin ng diretsyo. Kaya kailangan mo magpanggap na wala kang alam. Tumahimik ako. Ang mga salitang yon, magpanggap na wala kang alam, parang mabigat na bato sa dibdib ko. Gaano katagal, tanong ko? Ilang linggo. Siguro 2 hanggang 3. Kailangan nating makuha ang lahat ng dokumento, mag-file ng case mag-anda para sa pagdinig. At sa mga linggong yon, sabi ko at paos ang boses ko. Kailangan kong umuwi sa bahay na yon. Kailangan kong matulog sa kwarto na yon kung saan hindi ko natapos. Hindi ko kayang tapusin. Alam ko, sabi ni Joaquin, at may lambot sa boses niya. Alam kong mahirap ito. Pero kailangan mong gawin ito kung gusto mong makuha ang lahat, ang bahay, ang pera, ang husti, siya para sa 6 na taon ng paghihirap mo. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko si Mira. Tiningnan ko ang mga papel sa mesa, ang ebiden. Siya ang mga numero, ang lahat ng patunay ng pagtataksil. Sige, bulong ko. Gagawin ko. Clarice, sabi ni Mira. Gagawin ko ulit ko at naramdaman ko ang tibay sa boses ko. Magpapanggap akong walang alam. Babalik ako sa bahay na yon. Ngitian ko siya. Kakain ako sa mesa niya. Matutulog ako sa kwarto na yon kahit na alam kong hindi na ito akin. Tumayo ako at tiningnan ko silang dalawa. Pero isa lang ang pangako ko, sabi ko. Kapag natapos na ang lahat, kapag nakuha ko na ang lahat ng ebidensya, kapag na-i-file na natin ang kaso, hindi ko na siya titingnan sa mata. Hindi ko na siya pakikinggan. Hindi ko na siya. Napahinto ako. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko, pero pinigilan ko. Hindi ko na siya mamahalin, bulong ko. Kailanman. Umuwi ako sa bahay na iyon, ang bahay na hindi ko na nakikilala.
Nakita ko si Darren na nakaupo sa sala nakangiti, hawak ang isang baso ng alak. Benandiyan ka, nasabi niya at tumayo para yakapin ako. Miss na miss kita. Niyakap ko siya. Naramdaman ko ang lamig ng katawan niya, ang amoy ng pabango niyang hindi pamilyar. Besabi niya at may kaba sa boses. May sasabihin ako sa iyo. Pero gusto kong malaman mo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Tiningnan ko siya. Sa mga mata niya nakita ko ang kasinungalingan. O, besabi ko at pinilit kong ningumiti. Ano yun? Yung sorpresa na sinabi ko sa'yo? Sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Bukas. May event ako bukas, opening ng bagong business ni Yvette. Yung kaibigan ko yung business partner ko. Gusto kong nandyan ka. Yvette. Naramdaman ko ang pag-ikot ng sikmura ko. Pero nangumiti ako. Sige, besabi ko. Nandyan ako. Numiti siya. Numiti siya na parang walang kasalanan, parang hindi siya ang lalaking sumira sa buhay ko. Salamat, be. Sabi niya at hinalikan ako sa no. Salamat. Alam kong magugustuhan mo siya. Mabait siyang tao, mabait na mabait. Mabait. Tiningnan ko siya. Ang lalaking nagsabi na abulay lang ako. Ang lalaking naglipat ng bahay namin sa pangalan ng kabit niya. Ang lalaking gumamit ng pirma ko para umutang ng 2 million. Sige, be, bulong ko. Sige. At nang gabing iyon, nang makatulog si Darren, bumangon ako. Tahimik akong naglakad papunta sa opisina niya yung kwarto, sa likod ng bahay na lagi niyang pinagbabawalan akong pasukin. Binuksan ko ang drawer at nakita ko ito, ang loan agreement, 2 million pesos. May pirma ko ang pirma kong hindi ko naman pinirmahan. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero kinuha ko ang phone ko at kinunan ko ng litrato ang lahat, bawat pahina, bawat detalye, bawat ebidensya. At nang matapos ako tumingin ako sa papel sa harap ko, ang pirma ko, ang peking pirma na ginamit para sirain ang buhay ko. Darren, bulong ko sa dilim. Hindi mo alam kung ano ang darating sa'yo. Kinabukasan bago pumunta sa event, dumaan muna ako sa bahay ng mama ko. Nakatayo siya sa pinto, hawak ang rosaryo, at may takot sa mga mata niya. Anak, sabi niya at niyakap ako. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Masabi ko, at hinawakan ang kamay niya. Mama, hindi ninyo kasalanan. Pero anak, mama pakinggan ninyo ako, sabi ko at tiningnan ko siya ng diretsyo. Ginagawa ko na ang lahat para makuha ang tama. May plano ako, may abogado ako, may ebidensya ako. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Pero tumango siya. Anak, bulong niya. Ano ang kailangan din gawin? Kailangan ko lang kayong malaman na mahal ko kayo, sabi ko. At kailangan kong malaman ninyo anuman ang marinig ninyo. Sa mga susunod na araw na hindi ako ang masama. Hindi ako ang nag-iwan. Hindi ako ang... Alam ko, anak, sabi niya at niyakap ako ng mahigpit. Alam ko. Patawarin mo ako, dapat nakita ko. Dapat nalaman ko. Dapat mamabulong ko at naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Mama, mahal ko kayo. Mahal din kita, anak, sabi niya at hinalikan ako sa no. Higit pa sa alam mo, sandali kaming nagyakap, ang tanging sandaling mainit sa lahat ng mga nagdaang araw. Sandali na naramdaman kong hindi ako nag-iisa at saka tumunog ang phone ko. Tiningnan ko ito. Si Ate Joaquin. Clarice, sabi niya at may kakaiba sa boses niya. May nalaman ako. Kailangan mong marinig ito. Ano iyon, attorney? Tumahimik siya. Parang may pinag-iisipan. Clarice, si Darren... May nililigawan na iba. Hindi lang si Yvette. Napahinto ako. May pangatlo pa, sabi niya at paos ang boses. Yung sekretary niya sa bagong office. At buntis daw yung babae. Naramdaman ko ang pagbagsak ng mundo. Clarice. Clarice, nandyan ka pa aba? Tiningnan ko ang phone ko. Tiningnan ko ang mama ko na nakatingin sa akin na may takot. Anak, ano ang nangyayari? Hindi ako sumagot. Hindi ako makasagot. Buntis. Buntis ang babae. Hindi lang si Yvette, may iba pa. May pangatlo. At buntis. Attorney, bulong ko at nang-inig ang boses ko. Sigurado ba kayo? Clarice, sigurado ako. Nakuha ko ang impormasyon mula sa isang kakilala sa bangko. Yung secretary si Diane, 3 buwan ng buntis.
at si Darren ang ama. Tumahimik ako. Naramdaman ko ang lamig na kumakalat sa buong katawan ko. Clarice, sabi ni Mama at hinawakan ang kamay ko. Anak, ano yon? Sino ang tumatawag? Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon, simula nang makarating ako sa Pilipinas, simula nang makita ko si Darren kasama si Yvette, naramdaman ko ang luha na tumulo sa mga mata ko. Mamabulong ko. May iba pa. Hindi lang si Yvette. May iba pa. At naramdaman ko ang pagbagsak ng lahat. Ang lahat ng pinag-irapan ko. Ang lahat ng pinaniwalaan ko. Ang lahat ng inakala kong totoo. Darren, bulong ko at nanginginig ang boses ko. Ano pang mga kasinungalingan ang itinago mo sa akin? Tumingin ako sa phone ko. Tiningnan ko ang pangalan ni Joaquin sa screen. At sa sandaling yon, alam ko hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ito. May nangyari. Pero hindi ko siya mahal, ikaw lang talaga. Si Yvette, sira lang yon. Yung secretary, pagkakamali lang. Naramdaman ko ang pagtigil ng mundo. Nakatayo abe sa harap ni Darren sa loob ng bahay na pinaghirapan kong ipundar at pinapanood ko ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking pinagtiisan ko ng 6 na taon sa Canada, na nagsasabi ng mga salitang parang kutsilyong bumabaliktad sa puso ko. Pagkakamali! Ulit ko at naninginig ang boses ko. 6 na taon akong nagtrabaho doon. 2 trabaho, isa sa ospital, isa sa kusina. Nagtitipid ako sa pagkain para lang may maipadala sa'yo. At ang sabi mo pagkakamali, pakinggan mo ako. Hindi, sabi ko at umurong ako ng isang hakbang. Hindi. 6 na taon. 6 na taon kong pinaniwalaan na tayo pa rin, na kahit malayo ako, tayo pa rin. Tumingin ako sa kanya sa lalaking nakasuot ng mamahaling relo na binili gamit ang pinaghirapan kong pera. Sa lalaking nakatayo sa harap ko, habang ang kabit niya ay nasa kwarto namin nakasuot ng damit na hindi akin. Patawarin mo ako, sabi niya at biglang lumuhod. Patawarin mo ako. 6 na taon kang wala, nag-iisa ako. Hindi ko alam kung mahal mo pa ba ako. Natakot ako na iiwan mo ako. Nakita ko ang mga luha sa mata niya. Ang mga kamay niyang nanginginig habang hinahawakan ang mga tuhod ko. Ang mukha niyang puno ng pagsisisi, o ganun ba talaga? O nagpapanggap lang siya? Darren, pakiusap, sabi niya at hinigpitan ng hawak sa akin. 6 na taon akong naghintay sa'yo. Tuwing uwi ka, tuwang-tuwa ako, pero tuwing aalis ka, parang may namamatay sa akin. Hindi ko alam kung babalik ka pa ba. Hindi ko alam kung ako pa ba ang mahal mo. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Kahit alam kong mali ang lahat ng sinasabi niya, kahit alam kong ginagago lang ako, may parte sa akin na gustong maniwala. May parte sa akin na gustong yakapin siya at sabihing okay na ang lahat. Darren, tumayo ka? Hindi, sabi niya at umiling. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Patawarin mo ako. Pangako hindi na mauulit. Iiwan ko na siya. Iiwan ko na lahat, basta patawarin mo lang ako. Tumingin ako sa kanya. Naaalala ko ang mga araw na magkasama kami bago ako umalis papuntang Canada. Ang mga simpleng hapunan sa bahay, ang mga tawanan sa sinehan. Ang pangako niyang, kapag yumaman tayo, bibili tayo ng malaking bahay. Hindi na tayo maghihirap. At ngayon nakatayo ako sa bahay na iyon, ang bahay na pinaghirapan kong bilhin habang ang lalaking minahal ko ay lumuluhod sa harap ko, humihingi ng tawad. Darren. Bulong ko at naramdaman ko ang paglambot ng puso ko. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Hindi ko alam, sabi niya at tumulo ang luha. Hindi ko alam. Nag-iisa ako, nalilito ako, natatakot ako na... At saka tumunog ang phone niya. Tiningnan ko ito, ang screen na nagliliwanag sa bulsa ng pantalon niya. Nakita ko ang pangalan, Yvette. Darren, sabi ko at pumikit. Sagutin mo. Hiwag, sagutin mo. Ulit ko at naramdaman ko ang pagtigas ng boses ko. Sagutin mo para makita ko kung gaano mo ako kamahal. Tumingin siya sa akin. May takot sa mata niya. Pero sinagot niya ang tawag. Yvette, sandali. Darling, kailan mo ba sasabihin sa asawa mo na hiwalay na tayo sa isip? Nagsasawa na ako. Narinig ko ang boses niya, ang boses ng babae na kasuot ng damit.
na hindi akin nakatayo sa kwarto na hindi sa kanya. Narinig ko ang mga salitang, hiwalay na tayo sa isip, at naramdaman ko ang pagbisak ng lahat. Darling. Ulit ko at tumawa ako ngunit hindi ito masaya. Darling, ganyan mo ba siya tawagin? Ganyan mo ba siya iharap sa akin? Hindi. Tama na, sabi ko at itinulak ko siya. Tama na. Hindi na ako maniniwala sa luha mo. Tumayo siya. May takot sa mata niya. Pakiusap. Pakiusap? Tumawa ako at naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. 6 na taon akong nagtiis doon, 2 trabaho, walang tulog, walang pahinga, para sa'yo, para sa atin, at ang sabi mo pagkakamali lang? May pangatlo ka pa, sabi ko, at naramdaman ko ang panginginig ng boses ko. Si Diane, ang secretary mo. Buntis siya, Darren. Buntis siya sa anak mo. Nandaki ang mata niya. Paano mo? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Sabi ko at tumalikod ako. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat. Ang bahay, ang kotse, ang negosyo, ang pirma ko na ginamit mo para umutang. Alam ko na ang lahat. Pakinggan mo? Hindi. Sabi ko at humarap ako sa kanya. Hindi na kita pakiinggan. Hindi na kita paniniwalaan. 6 na taon ako nagtiwala sa'yo at ginamit mo ang tiwala kong yon para sirain ako. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Naramdaman ko ang mga luha na tumutulo sa mga mata ko, ngunit hindi ko pinahinto ang mga ito. Hindi na ako mahihiya. Hindi na ako matatakot. Clarice, sigaw niya. Clarice, huwag mong gawin ito, be. Mahal kita. Hindi ako lumingon. Binuksan ko ang pinto at lumabas ako. Kinabukasan, pumunta ako sa opisina ni Ate Joaquin. Nakaupo siya sa likod ng desk niya, nakatingin sa mga papel na nasa harap niya. Clarice, sabi niya at tumayo siya. Nakausap mo na ba si Darren? Oo, sabi ko at umupo ako sa harap niya. Kahapon, sinabi ko sa kanya na alam ko na ang lahat. Tumingin siya sa akin. At ano ang nangyari? Umiyak siya, sabi ko. At tumawa ako ngunit hindi ito masaya. Lumuhod, humingi ng tawad, sinabing sira lang si Yvette, na pagkakamali lang ang secretary. Pero may pangatlo pa, sabi ko at tiningnan ko siya. Kaya naman nandito ako. Kailangan kong malaman ano ang susunod na gagawin natin. Umupo siya. Inayos ang kanyang salamin. Clarice, sa ngayon kailangan mong manatiling kalmado. May plano tayo para sa araw ng pagbubukas ng tindahan ni Yvette. Alam ko, sabi ko. Pero paano? Kung hindi ako makapaghintay, paano kung... Clarice? Sabi niya at tiningnan ako ng diretsyo. Kung magmadali tayo, maari mawala ang lahat. Kailangan nating tiyakin na ang lahat ng ebidensya ay nasa tamang lugar. Na ang lahat ng dokumento ay kumpleto, na kapag humarap tayo sa kanila, hindi na sila makakatakas. Tumanggo ako. Alam kong tama siya. Pero ang sakit na nararamdaman ko ay hindi ko kayang pigilan. Ati, bulong ko. Paano ko ito kakayanin? Paano ko haharapin ang araw na yon na nakikita ko ang mukha niya? Ang mukha ni Yvette habang alam kong sinisira nila ang lahat ng pinaghirapan ko. Tiningnan niya ako. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang malambot na bahagi ng kanyang mga mata. Clarice, hindi ko sasabing madali ito. Sabi niya. Pero sasabihin ko ito, hindi ka nag-iisa. Nandito ako, nandito si Mira. Nandito ang mama mo. At higit sa lahat, nandito ang katotohanan. At sa huli, ang katotohanan ang mananalo. Tumango ako. At sa unang pagkakataon, simula nang makarating ako sa Pilipinas, naramdaman ko ang kaunting pag-asa. Ati, sabi ko, turuan mo ako. Turuan mo akong maging matatag. Turuan mo akong harapin sila nang hindi natatakot. Ngumiti siya. Sisimulan natin na yon. At sa mga sumunod na oras, tinuruan niya ako. Kung paano tumayo. Kung paano magsalita. Kung paano harapin ang mga taong nanakit sa akin nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Clarice, kapag nagsalita ka siguraduhin mong maririnig ka ng lahat, sabi niya. Huwag kang magmamadali, huwag kang matatakot. Ikaw ang biktima pero hindi ka magmumukhang biktima.
Tumango ako. At sa gabi, nang umuwi ako sa bahay ng mama ko, ang bahay na pinaglagyan niya sa akin habang inaayos ang mga bagay-bagay, hindi ako makatulog. Tiningnan ko ang Diyos. Tiningnan ko ang mga mata ng aking ama. Ang lalaking nagturo sa akin ng lahat ng mahahalagang bagay sa buhay. Tatay! Bulong ko, at naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Tatay, huwag mong hayaang tapakan ako ni Numan. Laging tandaan ang iyong dignidad. Tumingin ako sa Diyos. At sa unang pagkakataon, simula nang malaman ko ang lahat, naramdaman ko ang kapayapaan. Tatay, bulong ko. Gagawin ko po. Kinabukasalang umaga, nagising ako sa tunog ng phone ko. Si Mira. Kla. Sabi niya at nanginginig ang boses niya. May nangyari yung bangko, may nag-withdraw ng malaking halaga sa account mo. Si Darren. Ngayon lang. Kailangan nating kumilos agad bago pa niya maubos lahat. Naramdaman ko ang pagtigil ng mundo. Tumingin ako sa Diyos. Tumingin ako sa mga mata ng aking ama. At alam ko hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ito. Alam mo, Clarice, ang ganda-ganda ng araw na ito. Sayang lang hindi ka kasama sa tagumpay namin ni Darren. Pero okay lang na. Intindihan naman namin. Ikaw kasi puro trabaho lang. Hindi mo alam kung paano i-enjoy ang pera. Naramdaman ko ang pag-init ng buong katawan ko. Nakatayo ako sa may pintuan ng bagong tindahan ni Yvette, ang tindahang binayaran ng 6 na taon kong pagpapakahirap sa Canada. Nakasuot siya ng pulang bestida na halatang imported buong pagmamalaking, nakatingin sa akin, habang hawak-hawak ang braso ng asawa ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita niya, tila ba may kutsilong bumabalot sa bawat pantig, ay tumatagos sa dibdib ko. Puro trabaho lang. Ganun ba ako katagal yang nakita ang babaeng nagtiis ng 16 na oras na trabaho araw-araw na hindi kumain ng maayos para lang may maipadala siya pala ang hindi marunong mag-enjoy ng pera? Naramdaman ko ang pagtigas ng pangako. Ang mga kamay kong nakakuyom sa gilid ko ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Pero hindi ako umimik. Hindi pa oras. Yvette, wag na! Narinig kong bulong ni Darren ang lalaking nakatingin sa akin na parang nakakita ng multo. Ang lalaking 6 na taon kong pinagtiyagaan na ngayon ay nanginginig sa harap ko. Hindi ako kumibo, tiningnan ko lang siya. Ang lalaking ito, ang aking asawa, ay nakasuot ng bagong barong na malamang binayaran ng pera ko. At sa likod niya, ang tindahan na puno ng mga panauhin mga taong hindi alang na ang lahat ng ito ay itinayo sa pawis at luha ko. Nautal na sabi ni Darren at nakita kong namumutla siya. Anong ginagawa mo dito? Mumiti ako, hindi ang ngiting puno ng pagmamahal na dati kong iniaalay sa kanya, kundi ang ngiting alam kong magpapabago sa lahat. Darren, hindi mo ba ako inimbita? Sayang naman, kasi ako pala ang nagbayad ng lahat ng ito. Narinig ko ang paghuni ng mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan na parang hanging sumisipol sa gitna ng katahimikan. Nakita ko ang pagtigas na mukha ni Yvette, ang babaeng kanina ay puno ng kayabangan. Ngayon ay namumutla na. Ano, Clarice? Huwag kang gumawa ng eksena dito. Sabi niya at sinubukang ngumiti sa mga panauhin. Alam mo namang araw ng pagbubukas ko ito? Pwede bang eksena? Mahinahon kong sabi at itinaas ko ang kamay ko. Yvette, hindi ako ang gagawa ng eksena. Ikaw na nga ang nagsimula, hindi ba? Tumalikod ako at kinawayan ang mga taong naghihintay sa labas. At nang pumasok sina Ate Joaquin at ang 2 lalaking nakasuot ng formal, nakasuot ang dalaang mga papel at laptop, naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Ano to, anong nangyayari? Narinig kong sigaw ni Yvette at ang boses niya ay puno ng pagpanik. Darren, anong ginagawa ng mga taong ito dito? Pero hindi sumagot si Darren. Nakatayo lang siya natulala habang pinapanood ang mga lalaking naglalapag na mga dokumento sa mesa sa gitna ng tindahan. Magandang araw po sa lahat, sabi ni Ate Joaquin at ang boses niya ay malinaw at propesyonal. Ako po si Ate Joaquin Reyes, kinatawan ni Gang Clarice Villanueva Aguilar. May ipapakita po kami sa inyo mga dokumento na sa tingin ko po ay dapat malaman ng lahat ng naririto. Sandali, sigaw ni Yvette at sinubukan niyang harangan ang mesa.
Wala kayong karapatan. Itong tindahan, aking tindahan ito. Hindi niyo pwedeng... Yvette, mahinahong putol ko. Sino sa tingin mo ang nagbayad ng lahat ng ito? Tumingin siya sa akin ang mga matang puno ng put at paghama. Ikaw, sige patunayan mo. Bumiti ako. At binuksan ko ang folder na nasa kamay ko. Darren, alam mo ba kung magkano ang kinikita ko sa Canada? Tanong ko at humarap ako sa kanya. Bilang isang nursing aide at part-time na katulong sa kusina, kumikita ko ng mga 2,000 at 500 piso kada araw. 6 na taon kong ginawa iyon, 16 na oras araw-araw. Hindi ako kumain ng maayos, minsan isang piraso ng tinapay lang ang tanghalian ko para lang may maipadala sa iyo. Nanatiling tahimik si Darren. Ang mga kamay niya na kanina ay nakakapit sa braso ni Yvette, ay nakabitin na ngayon sa gilid niya. At ito ang ginawa mo sa pinaghirapan ko. Sabi ko at itinaas ko ang isang papel. Ito ang bank statement ng account na pinadalhan ko ng pera 6 na taon. At ito naman, itinaas ko ang isa pang papel, ang transfer documents ng bahay natin sa Cavite na inilipat mo sa pangalan ni Yvette nung nakaraang taon. Narinig ko ang mga bulalas ng mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay naging malakas na mga boses na puno ng pagkagulat at pagkadismaya. Kasinungalingan! Sigaw ni Yvette at ang mukha niya ay pula na. Wala kang ebidensya. Gawa-gawa lang yung mga papel na yan. Ma'am? Isang mahinahong boses ang nagsalita. Ang lalaking nakapormal na kasuotan ang empleyado ng bangko ay humakbang palapit. Ako po si Gina Mendoza, Branch Manager ng Philippine National Bank. Nandito po ang lahat ng opisyal na dokumento ng mga account na nakalink kay Ginoong Aguilar at sa tindahang ito. At sa ngayon, tiningnan niya si Yvette ng diretsyo. Na-freeze na po namin ang lahat ng accounts na konektado kay Ginoong Aguilar at sa tindahang ito. Kasama na po ang mga account na nasa pangalan ni Ma'am Yvette na pinunduhan ng mga pondo mula sa account ni Gino Clarice. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nakita ko ang pagbagsak ng mukha ni Yvette, ang mga mata niyang nanlaki, ang mga kamay niyang naninginig habang hinawakan ang mesa para suportahan ang sarili. Ano imposible? Hindi pwedeng... Nautal niyang sabi at humarap kay Darren. Darren, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na kasi nungalingan ang lahat ng ito. Pero hindi sumagot si Darren. Nakatayo lang siya nakayuko parang batang nahuling nagnakaw. Darren. Sigaw ni Yvette at hinila niya ang braso nito. Darren, kumilos ka. Sabihin mo sa kanila na, tama na. Ang boses ni Darren ay mahina, halos bulong, pero narinig ng lahat. Itinaas niya ang ulo niya at nakita ko ang mga matang puno ng luha. Tama na Yvette, sabi niya, at ang boses niya ay naninginig. Hindi na natin kayang itago pa. Ano-anong sinasabi mo? Umiling si Yvette. At ang boses niya ay pumapalakpak sa takot. Darren, wag kang... Totoo ang lahat ng sinasabi ni Clarice. Putol ni Darren at humarap siya sa akin. Ang bahay, ang tindahan, ang lahat ng ito galing sa pera niya. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ito ba ay tagumpay o sakit ang marinig ang pag-amin ng asawa ko sa harap ng lahat. Sabi niya at lumuhod siya sa gitna ng tindahan sa harap ng lahat ng mga panauhin. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, ibabalik ko lahat-lahat. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Darren, tumayo ka. Mahinahong sabi ko. Huwag kang lumuhod sa harap ko. Pero tumayo ka. Ulit ko at ang boses ko ay matatag. Hindi mo kailangan lumuhod. Hindi mo kailangang umiyak. Hindi mo kailangang magmakaawa, hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng 6 na taon. Tumayo siya, ang mga kamay niyang nanginginig, ang mga matang puno ng luha. Patawarin mo ako. Alam kong hindi ko karapat-dapat pero... Darren, hindi mo maintindihan. Sabi ko at tiningnan ko siya ng diretsyo. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tiwala na sinira mo. Tungkol sa 6 na taon na inialay ko sa'yo at itinapon mo lang. Pero 6 na taon. Ulit ko at naramdaman ko ang pag-init na mga mata ko. Pero hindi ko pinahintulutang tumulo ang mga luha. 6 na taon kong pinaniwalaan na ikaw ang aking kasama, na ikaw ang aking kasosyo sa buhay.
na habang ako ay nasa malayo, ikaw ang nag-aalaga sa bahay natin sa pangarap natin. Pero habang ako ay nagtitiis sa Canada, habang ako ay nagugutom, habang ako ay pagod na pagod, ikaw ay nandito, kasama siya. Kinagastos ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumingin ako kay Yvette. Ang babaeng kanina ay puno ng kayabangan, na yon ay nakasandal sa pader na mumutla. Yvette, kaya mong kunin ang lalaki, pero hindi mo makukuha ang respeto ko. Sabi ko at ang boses ko ay kalmado. At hindi mo rin makukuha ang perang pinaghirapan ko. Ang lahat ng ito, ang tindahang ito ang bahay, ang mga alahas mo, lahat ng ito ay bubuin kong muli. Pero sa pagkakataong ito para sa akin, Clarice, narinig kong bulong ni Darren at ang boses niya ay puno ng pagsusuma mo. Bepak-iusap? Hindi na ako ang bimo. Sabi ko at tumalikod ako. Hindi na ako ang babaeng magtitiis ng 6 pang taon para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga sa akin. Nagsimumula akong maglakad palayo patungo sa pintuan, patungo sa labas, patungo sa liwanag ng araw na sumisikat sa kabila ng salamin. Clarice, narinig ko ang sigaw ni Yvette, ngunit hindi ako huminto. Clarice, buntis ako kay Darren. Tumigil ang mundo ko. At hindi mo to kayang sirain, may anak kami. Dahan-dahan akong humarap. Nakita ko si Yvette nakatayo sa gitna ng tindahan. Ang mga kamay niyang nakapatong sa tiyan, ang mga matang puno ng tagumpay. Buntis ka? Nauulit kong sabi at ang boses ko ay halos bulong. Oh, sabi niya, at mumiti siya. Ang ngiting yon na puno ng paghamak. Buntis ako kay Darren, at hindi mo to kayang sirain. May anak kami. Tumingin ako kay Darren. Nakatayo siya na tulala ang mga matang puno ng takot. Darren, mahinahong sabi ko. Totoo ba ito? Hindi siya sumagot. Pero ang katahimikan niya, ang kawalan ng pagtangi, ay sapat na sagot. Naramdaman ko ang pagbagsak ng lahat sa loob ko. Ang galit, ang sakit, ang lahat ng 6 na taon ng paghihirap. Lahat ng yon ay parang alon na tumama sa akin ng sabay-sabay. Pero hindi ako umiyak. Hindi ako nagpakita ng kahinaan. Congratulations, sabi ko. At ang boses ko ay kalmado, mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Sa inyong dalawa. Tumalikod ako at naglakad palayo patungo sa pintuan. Patungo sa araw. Patungo sa simula ng isang bagong buhay. Clarice? Clarice, sandali? Narinig kong sigaw ni Darren. Clarice, pakiusap, hindi ko alam. Hindi ako huminto. Hindi ako lumingon. Patuloy akong naglakad hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto ng sasakyan, hanggang sa maramdaman ko ang pag-upo ko sa upuan, hanggang sa maramdaman ko ang pagpatak ng mga luha. Ngunit hindi ko pinahinto ang mga ito. Clarice? Narinig kong sabi ni Ate Joaquin at ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba? Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon sa harap ng isang taong hindi ko lubos kilala, naramdaman ko ang pagbagsak ng lahat ng pader ko. Buntis siya! Bulong ko at ang boses ko ay nanginginig. Buntis siya kay Darren! Hindi sumagot si Ate Joaquin. Pero nakita ko ang pagtigas ng kanyang panga, ang mga matang puno ng pag-unawa. Clarice, mahinahong sabi niya. Hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, huminga ka muna. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang tindahang binayaran ng 6 na taon kong buhay at sa gitna nito ang 2 taong sumira sa akin. Hindi! Sabi ko at ang boses ko ay naging matatag. Hindi pa tapos ang laban, kasi simula pa lang. Clarice, huwag mong isipin na panalo ka na. Buntis ako at ang anak na ito ang magliligtas sa amin ni Darren. Hindi mo kayang sirain ang pamilyang itinatayo namin. Narinig ko ang mga salitang iyon na parang mula sa malayo, parang umaalingaw-ngaw sa ulo ko habang nakatayo ako sa labas ng tindahan ang araw ng Manila na sumisikat sa mukha ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig, ang mga tuhod ko ay parang gustong lumuhog pero hindi ako bumagsak, hindi ako pwedeng bumagsak. Clarice? Narinig kong sabi ni Ate Joaquin at ang kamay niya ay humawak sa braso ko, matatag-panatag. Huwag mong hayaang maapektuhan ka. Ito ang taktika nila para iligtas ang sarili nila. Pero hindi ko siya marinig.
Ang naririnig ko lang ay ang boses ni Yvette ang tagumpay sa tono niya. Ang paraan ng pagdampi ng kamay niya sa tiyan niya. 6 na taon akong nagtiis sa Canada. 6 na taon akong nagutom, nagpagod, nag-ipon ng bawat sentimo para sa pangarap namin. At ngayon, ang babaeng yon, ang babaeng sumira sa lahat ay may daladalang anak ng asawa ko. Clarice, pasok tayo sa sasakyan, sabi ni Ate Joaquin at hinila niya ako palayo. Kailangan mong huminga. Kailangan mong mag-isip. Pumayag akong hilahin hindi dahil gusto ko, kundi dahil hindi ko na kayang tumayo. Umupo ako sa upuan ng sasakyan at naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Pero hindi ako umiyak. Hindi ko pinayagan ang sarili kong umiyak. Buntis siya! Bulong ko at ang boses ko ay halos hindi marinig. Buntis siya kay Darren! Tumingin si Ate Joaquin sa akin ang mga matang yon na puno ng pag-unawa, puno ng determinasyon. Clarice, alam kong masakit ito, pero hindi ito ang katapusan. Ang pagbubuntis niya, hindi nito binabago ang katotohanan. Hindi nito binabago ang mga ebidensya na hawak natin. Pero wala! Putol niya at ang boses niya ay naging matatag. Ang anak na iyon, hindi ito magliligtas sa kanila. Hindi ito magtatago sa mga kasalanan nila. Ang batas ay nasa panig mo, Clarice. Kailangan lang nating maging matyaga. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang tindahang binayaran ng 6 na taon kong buhay. At sa gitna nito, ang 2 taong sumira sa akin. Naramdaman ko ang pagtigas ng pangako. Tama ka! Sabi ko at ang boses ko ay naging matatag. Hindi pa tapos ang laban, kasi simula pa lang. Kinabukasan, nagsimula ang pag-atake. Ang telepono ko ay hindi tumigil sa pag-vibrate. Mga tawag mula kay Darren, mga mensahe na puno ng pagmamakaawa, puno ng pagbabanta. Binuksan ko ang isa sa mga ito at naramdaman ko ang pag-igit ng dugo ko. Bewag mong ituloy ito. Kung itutuloy mo ito, hindi mo na makikita ang apo mo. Sisirain kita sa publiko. Gagawin kong masama ang tingin sa'yo ng lahat. Natawa ako. Ngunit hindi ito masayang tawa. Ito ay ang tawa ng isang taong nasa bingit ng pagkabaliw. Ang lalaking ito, na ginastos ang lahat ng pinaghirapan ko, na niloko ako ng 6 na taon. Na ngayon ay may anak sa ibang babae, ay nagbabanta sa akin, hindi ako sumagot. Hindi ko binigyan siya ng reaksyon. Isinara ko ang telepon o inilagay sa bag ko at nagpatuloy sa paglalakad. Clarice, kailangan nating pag-usapan ito ng mas insinan, sabi ni Ate Joaquin at inilapag niya ang mga dokumento sa mesa. Nasa opisina niya ako, isang maliit na opisina sa may Makati, puno ng mga libro at mga file. Ang pagbubuntis ni Yvette, maaaring gamitin ito ni Darren para humingi ng konsiderasyon sa korte. Paano? Tanong ko, at ang boses ko ay kalmado, mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Maari niyang sabihin na kailangan niyang suportahan ng anak niya? Na kailangan niyang bawasan ang sustento sa'yo? O humingi ng bahagi ng mga ari-arian para sa kinabukasan ng bata? Paliwanag niya at itinuro niya ang isang dokumento. Pero, tinignan niya ako at ang mga mata niya ay naging seryoso. Pero kaya natin ito. Ang batas ay nasa panig mo ang mga ebiden. Siya ay malenaw. Ang pera na ginastos niya, ang pera na ipinadala mo, lahat ng ito ay dokumentado. Kailangan lang nating maging matyaga at maging matalino. Tumingin ako sa mga dokumento, ang mga sakopya ng mga transfer, ang mga ebiden. Siya ng paglipat ng ari-arian ang mga pirma na ginaya ni Darren. Ang lahat ng ito ay katibayan ng kasakiman niya ng pagkakanulo niya. Gagawin ko ang lahat, sabi ko, at ang boses ko ay naging matatag. Hindi ko hahayaan na makuha niya ang lahat. Hindi ko hahayaan na makuha niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Mumiti si Ate Joaquin, isang ngiti na puno ng pag-asa. Iyan ang gusto kong marinig. Nang gabing iyon, nagpunta ako sa bahay ng nanay ko. Nasa May Dasmariñas, Cavite. Siya isang maliit na bahay na puno ng mga alaala. Nang makita niya ako agad, niya akong niyakap ang mga bisig niyang puno ng init, puno ng pagmamahal. Anak? Bulong niya, at ang boses niya ay nanginginig. Narinig ko ang balita. Narinig ko ang lahat. Tumango ako,
At naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Hinaplos niya ang buhok ko. Ang mga kamay niyang magaspang puno ng mga kulubot. Anak, huwag mo hayaang sirain ka ng mga taong yan. Nandito ako lagi kitang susuportahan. Naramdaman ko ang pagpatak ng mga luha sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw pinayagan ko ang sarili kong umiyak. Umiyak ako sa harap ng nanay ko. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa harap niya, hindi ko kailangang maging matatag. Mabulong ko at ang boses ko ay basag. 6 na taon akong nagtiis. 6 na taon akong nagpagod para sa kanya, para sa pangarap natin. At ngayon, alam ko anak, sabi niya at niyakap niya ako ng mas mahigpit. Alam ko, pero hindi ka nag-iisa. Nandito ako lagi kitang susuportahan. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Niyakap ko siya pabalik ang mga bisikom ng inginig, ang puso kong puno ng sakit. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mga nakaraang araw, ang pag-asa. Kinabukasan habang naglalakad ako pa uwi, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang numero na hindi ko kilala. Clarice, nakilala ko ang boses na yon na puno ng pag-iyak, puno ng pagmamakaawa. Yvette? Clarice, patawarin mo ako, sabi niya at ang boses niya ay puno ng luha. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ayoko na mawala ang lahat, may anak na akong dinadala. Naramdaman ko ang pag-init ng dugo ko. Ang babaeng ito na sumira sa pamilya ko, na ninakaw ang asawa ko, na ginastos ang pera ko, ay humihingi ng tawad. Yvette? Sabi ko at ang boses ko ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Hindi mo ba naisip yan bago mo sinira ang pamilya ko? Clarice? Pakiusap. Hindi putol ko at ang boses ko ay naging matatag. Hindi mo ako makukumbensye. Hindi mo ako mapipigilan. Itutuloy ko ang laban hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng mga babaeng niloko, para sa lahat ng mga OFW na pinaghirapan ng pera nila para lang gastusin ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Narinig ko ang paghikbi niya sa kabilang linya. Pero hindi ako naawa. Hindi ko kayang maawa. Yvette, naway maging malinaw sa iyo ang lahat. Sabi ko at isinara ko ang tawag. Linggo ng umaga nang magsimula ang pagdinig sa korte. Nakaupo ako sa harap ng hukom, kasama si Ate Joaquin sa tabi ko. Sa kabilang panig, nakita ko si Darren, nakaupo kasama ang kanyang abogado. Ang mga matang puno ng takot at sa likod niya, nakita ko si Yvette nakaupo. Ang mga kamay na nakapatong sa tiyan, ang mga matang puno ng pag-aalala. Ang kasong ito ay tungkol sa paglabag sa tiwala, sabi ni Ate Joaquin, at ang boses niya ay malinaw matatag. Ang akusado si Darren Aguilar ay gumamit ng pera ng kanyang asawa para sa kanyang sariling kapakanan habang siya ay nasa ibang bansa nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Tiningnan ko si Darren, ang lalaking ito na minsan kong minahal, na minsan kong pinaniwalaan. Nakita ko ang pag-awit ng kanyang mga mata, ang takot na hindi niya kayang itago. Ang mga ebidensya ay malinaw, patuloy ni Ate Joaquin, at itinaas niya ang mga dokumento. Ang mga transfer ng pera, ang mga pirma na ginaya ang paglipat ng ari-arian sa pangalan ni Yvette Salcedo. Lahat ng ito ay katibayan ng pandaraya. Tumingin ng hukom sa mga dokumento, ang mga matang seryoso puno ng pagsusuri. At naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko, ang pag-asa na sa wakas magkakaroon ng hustisya. May sasabihin ka ba, Mr. Aguilar? Tanong hukom. Tumayo si Darren, ang mga kamay na nanginginig, ang boses na basag. Your Honor, gusto ko lang sabihin, mahal ko pa rin ang asawa ko. Ang lahat ng ito hindi ko sinasadya. Nagkamali ako pero handa akong magbago. Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking ito na ngayon ay nagmamakaawa. Na ngayon ay nagpapakumbaba. Pero hindi ako naawa. Hindi ko kayang maawa. Mr. Aguilar, sabi ng hukom, at ang boses niya ay naging matatag. Ang mga ebidensya ay malinaw. Ang mga aksyon mo ay hindi maipagtatanggol. Ang desisyon ng korte, ang mga ari-arian ay hahatiin ayon sa batas, at ikaw ay magbabayad ng mga pinsala sa iyong asawa. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kaginhawahan. Luha ng tagumpay. Clarice, bulong ni Ate Joaquin,
at hinawakan niya ang braso ko. Nanalo tayo! Tumango ako at naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko, ang pag-asa, na sa wakas nagsimula na ang paghilom. Pagkatapos ng pagdinig, habang naglalakad ako sa labas ng korte, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa braso ko. Behug mong gawin ito sa akin. Tumingin ako at nakita ko si Darren. Nakatayo sa harap ko ang mga matang puno ng pagmamakaawa. Be, mahal pa rin kita. Babalik tayo sa dati, ako, ikaw, at ang anak natin. Natawa ako, ngunit hindi ito masayang tawa. Ito ay ang tawa ng isang taong sawa na ng isang taong pagod na. Darren, wala nang babalikan. Sinira mo na lahat. Pero be, hindi na ako akbe mo, sabi ko at tumalikod ako. Hindi na ako ang babaeng magtitiis para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Nagsimula akong maglakad palayo patungo sa labas, patungo sa liwanag ng araw. Ngunit bago ako makalabas ng pinto, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa braso ko at isang boses na puno ng kaba. Ma'am Clarice, tumingin ako at nakita ko ang isang babae may hawak na mikropono ang mga matang puno ng kasabikan. Ma'am Clarice, totoo bang anak kayo ni Darren na itinago ninyo may source na nagsabi sa amin? Tumigil ang mundo ko. Ano? Nauulit kong sabi at ang boses ko ay halos bulong. May source na nagsabi sa amin na may anak kayo ni Darren na itinago ninyo ito sa lahat. Ulit ng babae at ang mga mata niya ay kumikinang. Totoo ba ito? Naramdaman ko ang pagtigas ng katawan ko. Ang mga salitaang iyon ay parang suntok sa tiyan ko at dahan-dahan lumingon ako, nakita ko si Darren nakatayo. Sa malayo ang mga matang puno ng kakaibang ngiti. Ang ngiting yon. Ang ngiting yon na puno ng tagumpay, puno ng kasamaan, ay nagsabi sa akin ng lahat. Hindi pa tapos ang laban. Kasi simula pa lang, umaga noon nang magising ako sa walang umpay na pagring ng phone ko. Hindi ko pa man naabot ang cellphone sunod-sunod na ang notifikasyon, mga mensahe mula sa mga kakilala, mula sa mga kamag-anak, mula sa mga taong hindi ko naman nakakausap noon. Clarice, totoo bang anak ka kay Darren na itinago mo? Clarice, bakit mo naman itinatago ang anak mo? Clarice, ang sama-sama mo naman pala. Napapikit ako. Ang mga salitang iyon parang kutsil o napaulit-ulit na sumasaksak sa dibdib ko. Binuksan ko ang social media at nakita ko ang post na kumakalat. Isang mahabang kwento tungkol sa akin na ako raw ang nagtago ng anak. Na ako raw ang masamang ina, na ako raw ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin ni Darren. At sa dulo ng post nakasulat, saksi si Darren Aguilar. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa galit. Matapos ang lahat, matapos kong patunayan sa korte na siya ang nagsinungaling na, siya ang nandaya ngayon, sinusubukan pa rin niyang sirain ako. Kumatok ang pinto. Clarice, boses ni Ate Joaquin sa labas. Nakita mo na ba ang balita? Binuksan ko ang pinto at nakita ko siya nakatayo. Hawak ang phone ang mga matang puno ng pag-aalala. Opo, sabi ko at ang boses ko ay kalmado. Nakita ko na. Kailangan nating kumilos, sabi niya at pumasok siya sa loob. Hindi natin pwedeng hayaan na kumalat ang kasinungalingang ito. Tumango ako. Alam ko. Ano ang gagawin natin? Umupo siya sa harap ko at inilapag ang mga dokumento sa mesa. May mga ebidensya tayo, ang mga saway ng bangko, ang mga transfer ng pera, ang desisyon ng korte. Kailangan nating ilabas ang mga ito sa publiko. Ipakita ang katotohanan. Tiningnan ko siya, ang lalaking ito na naging sandigan ko sa mga panahong ito. Joaquin, pagod na ako. Pagod na akong lumaban. Kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Umupo siya sa tabi ko at ang boses niya ay naging malambot. Clarice, hindi mo kailangan lumaban mag-isa. Nandito ako, nandito si Mira. Nandito ang iyong ina at higit sa lahat, nasa panig mo ang katotohanan. Napayak ako. Unang beses na napayak ako sa harap niya, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa relief, na may taong naniniwala sa akin, na may taong handang tumayo sa tabi ko. Salamat, Joaquin. Bulong ko. Ngumiti siya, ang ngiting yon na puno ng init, puno ng pag-asa. Hindi mo kailangan magpasalamat, Clarice. Ginagawa ko ito hindi dahil trabaho ko,
kundi dahil karapat-dapat kang ipagtanggol. Bumuntong hininga ako at pinunasan ang mga luha. Sige, gawin natin. Ipakita natin sa kanila ang katotohanan. At sa hapon na iyon, sa tulong ni Ate Joaquin, inilabas namin ang lahat ng ebidensya. Ang mga dokumento, ang mga saway ang desisyon ng korte. Inilabas namin ang katotohanan na si Darren ang nagsinungaling na siya, ang nandaya na siya, ang sumira sa aming pamilya. At sa loob ng ilang oras na baliktad ang kwento, ang mga taong naniniwala sa kasinungalingan ni Darren, nakita nila ang katotohanan. Ang mga taong humatol sa akin, napahiya. At si Darren, lalong lumubog sa bebuli. Tumunog ang phone ko. Mensahe mula kay Darren. Clarice, pakiusap. Tawagan mo ako. Kailangan kong makausap ka. Tiningnan ko ang mensahe at naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Pero hindi na ako natakot. Hindi na ako nagduda. Binura ko ang mensahe at isinara ang phone. Tapos na ako sa kanya. Kinabukasan, nakatayo ako sa harap ng bahay sa Cavite. Ang bahay na pinaghirapan kong mabili, ang bahay na pinagtiisan kong itayo, ang bahay na ngayon ay puno ng mga alaala, parehong masaya at masakit. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Ang mga dingding, ang mga sahig, ang mga bintana, lahat ng ito ay saksi sa mga pangarap ko. Sa mga pagod ko, sa mga sakripisyo ko. Umupo ako sa sala at pinasadahan ng kamay ang sofa. Naalala ko noong una kaming lumipat dito ni Darren noong bata pa kami, noong puno pa ng pag-asa ang mga mata namin. Naalala ko ang mga gabing naghihintay ako ng tawag niya, ang mga umagang nagigising ako sa tabi niya. Pero hindi na yon ang bahay na ito. Hindi na yon ang lalaking yon. Tumayo ako at naglakad sa bawat kwarto. Ang kwarto namin kung saan nagsimula ang lahat. Ang kusina kung saan ako nagluluto para sa kanya. Ang hardin kung saan kami nagtatanim ng mga bulaklak. At sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagpapaalam. Umupo ako sa hagdan at hinawakan ang rehas. Paalam bahay, bulong ko. Salamat sa mga alaala, ngunit kailangan kong magpatuloy. Kumatok ang pinto at pumasok ang broker na si Mr. Santos kasama ang mga dokumento. Ma'am Clarice, handa na ang mga papeles. Handa na rin ang buyer. Kailangan lang namin ang pirma ninyo. Tiningnan ko ang mga dokumento, ang mga papel na magtatapos sa lahat. At dahan-dahan kinuha ko ang panulat. Ma'am Clarice, sigurado na po ba kayo? Tanong ni Mr. Santos at ang boses niya ay malambot. Ito na po ang huling hakbang. Tumingin ako sa kanya at namumiti hindi ang ngiting. Pilit, kundi ang ngiting nagmumula sa puso. Opo, sigurado ako. Oras na para magpatuloy. At nilagdaan ko ang mga dokumento. Nang lumabas ako ng bahay, naramdaman ko ang biglang gaan ng dibdib ko. Para bang may humiwalay na mabigat na kargada ang kargada ng nakaraan, ang kargada ng sakit. Tumiin ako sa bahay ng isang huling beses at bumulong ako paalam. Pagkatapos tumalikod ako at naglakad palayo patungo sa bagong simula, linggo ng hapon nang dalhin ko ang aking ina sa bagong apartment ko sa Quezon City. Hindi kalakihan pero maaliwalas. Maliwanag ang mga bintana, sariwa ang hangin. At higit sa lahat, walang alaala ng sakit. Anak, ang ganda ng lugar mo, sabi ni Nanay Alma at ang mga mata niya ay nagliliwanag. Parang bago ang lahat. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay niya. Opo ma, bagong simula na. Umupo siya sa sofa at pinasadahan ng kamay ang tela. Clarice, alam mo ba noong nasa Canada ka tuwing tatawag ka, lagi kong nararamdaman na may mali? Hindi ko alam kung ano, pero ramdam ko na may mali. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin, ma? Tumiin siya sa akin at ang mga mata niya ay napuno ng luha. Natatakot ako, anak. Natatakot ako masaktan ka. Natatakot ako mawala ka sa akin na kapag sinabi ko ang nararamdaman ko, baka magalit ka, baka lumayo ka. Niyakap ko siya at naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Ma, hindi kita iiwan. Hindi kita kailanman iiwan. Hinawakan niya ako at ang mga kamay niya ay nanginginig. Anak, sa wakas, makakapagpahinga ka na. Tumanggo ako at hinawakan ang mukha niya. Opo, ma.
oras na para sa akin naman. At sa gabing iyon, habang natutulog ang aking ina sa tabi ko, naramdaman ko ang kapayapaan, hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap sa pagpapaalam sa pag-asa. Miyerkules ng hapon nang magkita kami ni Ate Joaquin at Mira sa isang maliit na cafe sa Makati. Umorder kami ng kape at umupo sa tabi ng bintana. Clarice, ang galing mo talaga, sabi ni Mira at ang mga mata niya ay kumikinang. Nakita mo ba ang mga komento sa post mo? Lahat sila sumusuporta sa'yo. Nalula ako sa bilis ng pagkalat ng katotohanan. Mumiti ako at hinawakan ang tasa ng kape. Hindi ko magagawa ayon kung wala kayo. Kung wala ang tulong ninyo, tumingin ako kay Ate Joaquin, ang lalaking naging sandigan ko sa mga panahong ito. Joaquin, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Inayos niya ang kanyang salamin at umiti. Clarice, hindi mo kailangan magpasalamat. Ginawa mo ang tama para sa sarili mo at para sa lahat ng babaeng katulad mo. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na umiti ako. Ngunit hindi ang ngiting, pilit, kundi ang ngiting nagmumula sa puso. Alam mo, Joaquin, sabi ni Mira at kinindatan siya. Kung hindi mo siya liligawan, ako na ang gagawa. Namula si Joaquin at natawa ako. Mira, huwag kang ganyan. Ano totoo naman? Sabi ni Mira at napatawa siya. Tingnan mo nga, gwapo, matalino, may trabaho. At higit sa lahat, mabait. Tiningnan ko si Joaquin at sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaiba, isang init na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Pero hindi ko pa yan handang harapin. Tama na nga, Mira, sabi ko at umiti. May mga plano pa tayong pag-usapan. At sa hapon na yon, pinag-usapan namin ang mga plano para sa Trungtom, para sa mga OFW, para sa mga babaeng katulad ko. Sabado ng umaga at nakatayo ako sa harap ng maliit na opisina sa Maynila. Sa labas, nakasabit ang karatula, Claudia's Haven, tulong at gabay para sa mga OFW. Pinangalanan ko ito sa aking lola, ang babaeng nagturo sa akin na maging matatag na lumaban kahit mahirap. Clarice, handa na ang lahat, sabi ni Mira, at ang boses niya ay puno ng excitement. Ang mga upuan, ang mga dokumento, ang mga refreshments, handa na ang lahat. Tumanggo ako at hinawakan ang kamay niya. Salamat, Mira. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti siya at niyakap ako. Basta kapag naging sikat ka na, huwag mo akong kalimutan, ha? Natawa ako at tumanggo. Pang-ako, dumating ang mga bisita, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga dating kasamahan sa trabaho. Dumating din si Ate Joaquin at ningumiti siya sa akin habang pumapasok. Clarice, congratulations, sabi niya at iniyabot ang isang bouquet ng mga sunflower. Para sa iyo. Kinuha ko ang mga bulaklak at naamoy ang mga ito. Salamat, Joaquin. Ang ganda naman. Tulad ng may-ari. Bulong niya at namula ako. Joaquin, tama na, wag mo sabihin kahit ano, sabi niya at ngumiti. Ngayon, mag-enjoy tayo sa araw na ito. Tumayo ako sa harap ng mga bisita at hinawakan ang mikropono. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ko at ang boses ko ay malinaw. Ako si Clarice Villanueva. 6 na taon akong nagtrabaho sa Canada bilang OFW. 6 na taon akong nagtrabaho, nagsakripisyo para sa aking pamilya, para sa aking pangarap. Tumingin ako sa mga mata ng mga tao. Mga mata na puno ng pag-asa, puno ng pang-unawa. Alam ko ang pakiramdam ng magtrabaho sa malayong bansa at malaman na ang pinaghirapan mo ay ginamit laban sa'yo. Alam ko ang sakit ng pagkakanulo, ang bigat ng pagkadismaya. Pero alam ko rin na may pag-asa, na may bagong simula. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Nandito ako ngayon hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyo, para sa lahat ng mga OFW na nagtatrabaho sa malayo, na naghihirap para sa kanilang mga pamilya. Nandito ako para tulungan kayo, para hindi na kayo mag-isa. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao at naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko.
Pero hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng kagalakan, luha ng tagumpay. Pagkatapos ng programa, habang nakikipag-usap ako sa mga bisita, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa braso ko. Ma'am Clarice, tumingin ako at nakita ko ang isang babae, mga 25 anyos, ang mga matang pula at namamaga. Nakatayo siya sa harap ko, nanginginig ang mga kamay hawak, ang isang maliit na bag. Opo, sabi ko at mumiti. Paano kita matutulungan? Napalunok siya at ang boses niya ay basag. Ma'am Clarice, ako si Jenny. OFW din ako sa Dubai. Umuwi ako at nalaman kong kinuha ng asawa ko ang lahat, pati ang anak ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko ang sakit. Napamilyar ang sakit na alam ko ng husto. Hinawakan ko ang kamay niya at tiningnan siya sa mga mata. Jenny, magsisimula tayo dito, ngayon. At sa sandaling iyon habang hawak ko ang kamay ng babaeng ito, ng babaeng katulad ko ng babaeng nasaktan ng babaeng, nangangailangan ng pag-asa, naramdaman ko ang layunin ng lahat, ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakripisyo. Lahat ng ito ay may dahilan. Hindi pa tapos ang kwento ko. Kasi simula pa lang. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang ako'y tumayo sa harap ng mga tao, hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng nagdesisyon na muling buwiin ang sarili. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang isara ko ang pinto sa nakaraan at binuksan ang isang mas malawak na mundo para sa mga katulad kong OFW. Umaga ng Lunes at nakatayo ako sa harap ng maliit na silid-aralan sa loob ng Claudia's Haven. 15 babae ang nakaupo sa mga monoblock chair, hawak-hawak ang kanilang mga notebook, ang mga matay puno ng pag-asa at bahagyang pangamba. Alam ko ang pakiramdam na yon. Ang pakiramdam ng pag-uwi sa sariling bayan na parang estrangero. Magandang umaga sa inyong lahat pate, at inilapag ang aking mga papel sa mesa. Ako si Clarice Villanueva. 6 na taon akong nagtrabaho sa Canada bilang caregiver, bilang katulong sa kusina, bilang lahat ng trabahong kaya kong gawin para lang may maipadala sa pamilya ko. Tumigil ako saglit at tiningnan ang mga mukha nila. May nakita akong kinakabahang ngiti, may mga matang umiiwas. May isang babae sa harap si Jenny na nakaupo ng tuwid ang panulat ay nakahanda ang mga mata ay diretso sa akin. Alam ko ang pakiramdam ng magtrabaho ng walang tulog, ng kumain ng instant noodles, para lang makatipid ng hindi makauwi ng Pasko dahil kailangan ang dagdag na sahod. Alam ko ang pakiramdam ng magtiwala at malaman na ang tiwalang yon ay sinamantala. Tumikhim ako at itinuloy. Pero nandito ako ngayon hindi para magkwenta ng kalungkutan. Nandito ako para sabihin sa inyo na may paraan, na hindi kayo nag-iisa, na ang bawat piso na kinikita ninyo, karapatan ninyo iyon. At walang sinuman kahit asawa pa ninyo ang may karapatang kunin iyon sa inyo. Sinimulan kong ituro ang basic financial literacy, kung paano magbukas ng sariling account, kung paano mag-ipon ng hindi umaasa sa iba, kung paano protektahan ang mga dokumento. Nagsusulat ang mga babae nagtatanong, nagbabahagi ng kani-kanilang karanasan. Ma'am Clarice, sabi ni Jenny at itinaas ang kamay. Paano po kung ang asawa ko ang nagngangalang nasa lahat ng account? Paano ko po ba yon makukuha? Tiningnan ko siya at nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Ang sakit na pamilyar sa akin. Jenny, ang unang hakbang ay ang pag-alam sa iyong mga karapatan. Bukas samahan kita sa bangko. May kakilala akong magaling na abogado na handang tumulong sa iyo ng libre. Mumiti siya at saniting iyon sa liwanag ng pag-asa. Sa kabila ng takot, naramdaman kong may saysay ang lahat. Pagkatapos ng klase, habang inaayos ko ang mga gamit, naramdaman ko may tumayo sa may pintuan. Lumingon ako at nanigas ang katawan ko. Si Darren. 6 na buwan na akong hindi nakakita sa kanya. At sa 6 na buwang yon, inakala kong handa na ako. Pero sa sandaling yon habang nakatayo siya sa harapan ko, mas matanda, mas payat ang damit ay kulubot at hindi na bagay sa kanya. Naramdaman kong may gumuhit sa dibdib ko. Hindi sakit, hindi galit. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Clarice, sabi niya at ang boses niya ay paos. Pwede bang makausap mo? Tumingin ako sa paligid. Wala nang tao sa silid. Tanging kaming dalawa
at ang alaala ng lahat ng nangyari. Ano ang kailangan mo, Darren? Pumasok siya at napansin kong hindi na siya nakatingin ng diretso sa akin. Ang mga mata niya ay nasa sahig, ang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng lumang pantalon. Nakita kita sa balita, sabi niya. Yung tungkol sa center mo. Sabi ko kailangan kong makita ka. Para sabihin kong sorry. Natahimik ako. Hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sorry sa lahat. Clarice, sabi niya at ang boses niya ay nanginginig. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Sorry sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Sorry sa lahat ng taon na sinayang natin. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang totoong Darren, ang lalaking nawala sa sarili, ang lalaking nagpabaya sa lahat para sa isang ilusyon. Hindi ko inihiling na patawarin mo ako, sabi niya. Alam kong hindi ko karapat-dapat yon. Gusto ko lang malaman mo na alam kong mali ang ginawa ko, na hindi ko na kayang ayusin ang lahat. Pero gusto kong malaman mong na hindi kita sinisisi sa anuman. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya, ang bigat ng lahat ng taon, ng paghihirap ng lahat ng sakripisyo, ng lahat ng sakit. Darren, sabi ko, at ang boses ko ay kalmado. Pinatawad na kita. Nalaki ang mga mata niya. Clarice, hindi para sa'yo, putol ko, at tiningnan siya ng diretsyo. Pinatawad kita hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makapagpatuloy ako. Para hindi ko nadalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Natahimik siya. May luha na sa mga mata niya, luha na. Hindi ko alam kung totoo o peke. Pero hindi na mahalaga. Sana mahanap mo ang kapayapaan, Darren, sabi ko, at tumalikod. Sana sa wakas matuto kang maging totoo sa sarili mo. Hindi ako nalingon. Hindi ko nakita kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos. Hindi ko na kailangan. Lumabas ako ng silid at sinalubong ako ng araw ng Maynila. Mainit, maalinsangan pero buhay. Naramdaman kong may ngiti sa mga labi ko. Hindi dahil sa nanaig ako, kundi dahil sa wakas malaya na ako. Kinagabihan nakatayo ako sa balkona, hinang aking apartment sa Quezon City. Hawak ko ang isang tasa ng mainit at saa at nakatingin sa nagdidilim na kalangitan. Sa di kalayuan makikita ang mga ilaw ng syudad, mga ilaw na sumisimbolo sa mga pangarap, sa mga pag-asa, sa mga bagong simula. Naisip ko si tatay ang ama kong pumanaw noong bata pa ako. Ang lalaki nagturo sa akin na maging matatag na manindigan sa kung ano ang tama. Naisip ko ang mga salita niya, Clarice, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera. Ang kayamanan ay nasusukat sa kung paano mo pinapangalagaan ang mga mahal mo sa buhay at ang iyong sarili. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang mga ilaw ng Claudia's Haven bukas pa. May mga babaeng nag-aaral, may mga babaeng naghahanap ng pag-asa. Tatay, bulong ko at naramdaman kong may tumulo sa pisingi ko. Ginawa ko na. Natagpuan ko na ang aking dignidad. Hinawakan ko ang rehas ng balkonahe at tumingin sa malayo. Hindi na ako ang Clarice na umaalis ng bansa, 6 na taon na ang nakalipas. Takot umaasa na niniwalang ang pagmamahal ay sapat na. Hindi na ako ang Clarice na umuwi, sugatan galit, nawawala. Ako na si Clarice ang babaeng natutong maging buo, ang babaeng natutong pahalagahan ang sarili, ang babaeng natutong lumaban, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera, sabi ko sa sarili ko at nang umiti, kundi ang kakayahang pangalagaan ang sarili at ang mga mahal sa buhay. At ito ang aking tagumpay. Lumingon ako sa loob ng apartment at nakita ko ang mga larawan sa pader. Ang mga larawan ng mga babaeng, natulungan ko ng mga babaeng nagsimulang muli ng mga babaeng. Natutong tumayo sa sariling mga paa. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento ko. Kasi simula pa lang. Mga mahal kong tagapakinig, narating na natin ang pinakahuling yugto ng paglalakbay ni Clarice. Naiwan tayong nakatayo kasama niya sa balkona, heng iyon hawak ang tasa ng tsa habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Claudia's Haven sa di kalayuan. May kakaibang kapayapaan sa hangin, ang uri ng katahimikan na dumarating lamang pagkatapos ng mahabang unos.
Bago tayo magpaalam, nais kong ibahagi ang isang bagay na aking pinagnilayan habang isinusulat ang mga huling pahina ng kwentong ito. Alam kong marami sa inyo ang nakaramdam ng matinding galit kay Darren at totoo namang nararapat lamang yon. Ngunit habang binubuo ko ang eksena ng paghingi niya ng tawad, may napagtanto ako, ang pagpapatawad na ibinigay ni Clarice ay hindi isang kahinaan. Ito ang kanyang pinakamalakas na hakbang, hindi dahil karapat-dapat si Darren, kundi dahil karapat-dapat si Clarice sa kapayapaang dala ng pagbitaw. Naisip ko sa ating pang-araw-araw na buhay ilang beses na. Ba nating hinawakan ang isang bagay na alam nating lason na sa ating puso? Ang sama ng loob ang pait, ang pagnanais na makaganti mga ito. Iparang mabigat na bato na paulit-ulit nating dinadala kahit na nakakapagod na. Madalas nating iniisip na ang hindi pagpapatawad ay isang sandata laban sa nanakit sa atin. Ngunit ang totoo, ang sandatang yon ay nakatalikod sa ating sarili. Tuwing gabi, tayo rin ang natutulog na kasama ang bigat na iyon. Ang pagpapatawad tulad ng ginawa ni Clarice ay hindi pag-amin na tama ang nangyari. Ito ay pagpapahayag na mas mahalaga ang ating kapayapaan kaysa sa patuloy na pagdikit sa sakit. At may isa pang bagay na nais kong iwan sa inyo. Sa kwento ni Clarice, makikita natin kung paano ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pagbubulag-bulagan. Hindi ito nangangahulugang manahimik sa mga mali o tanggapin ang pagmamaltrato dahil sa takot na mawala ang isang tao. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay ang kakayahang tumingin sa katotohanan ng diretsyo sa mata at sabihin karapat-dapat ako sa higit pa rito. Hindi ito. Pagiging makasarili ito ay pagkilala sa sariling halaga na walang sinuman ang maaaring magbigay o mag-alis. Ngayong gabi, habang pinakikinggan ninyo ang kwentong ito, nais kong malaman ninyo na nasaan man kayo, nasa inyong tahanan, sa inyong sasakyan, sa inyong trabaho, o sa isang lugar na malayo sa inyong mga mahal sa buhay. May isang taong nakikinig sa inyong kwento. At kung kayo man ay may pinagdaraanan ngayon na katulad ng pinagdaanan ni Clarice, tandaan ninyo hindi kayo nag-iisa. Ang inyong mga sakripisyo ay hindi nasasayang. Ang inyong sakit ay hindi permanente. Nais kong itanong sa inyo, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa posisyon ni Clarice? Iwan ba ninyo ang lahat ng parang walang nangyari? O lalaban ba kayo para sa inyong sarili? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento, ang inyong mga tagumpay, ang inyong mga laban. Dito sa ating komunidad, may lugar para sa inyong lahat. At kung may kakilala kayo na nangangailangan ng lakas na ito, huwag kalimutang i-share ang episode na ito sa kanila. Ang pagmamahal na ibinabahagi ay pagmamahal na dumarami. Nawa idalhin ninyo ang tapang ni Clarice sa inyong pagtulog ngayong gabi. Nawa matutunan ninyong pahalagahan ang inyong sarili, hindi lamang sa mga araw na madali, kundi lalo na sa mga araw na mahirap. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang inyong naipundar, kundi sa kung gaano kayo katatag na tumayo sa inyong sariling mga paa na may danggal at kapayapaan sa inyong puso. Paalam mga mahal kong tagapakinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento ang babaeng natutong maging bukod tangi. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong karanasan ng mga OFW at kanilang mga pamilya, inihandog sa lahat ng mga nagmahal na saktan at natutong bumangon muli. Paalala, ang lahat ng tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, hindi naglalayong manira o manghusga ng sinuman. Ang kwentong ito ay ginawa para sa layuning pang-aliw at maghatid ng positibong mensahe sa mga nakikinig. Ang produksyong ito ay isang natatanging likha, sinuri at inedit ng aming koponan, at ang karapatang-ari ay pagmamay-ari ng aming channel. Mangyaring huwag i-re-upload ng walang pahintulot.